Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Sabado, mga kaibigan, ay matatagpuan sa pangalawang Pedro, Kabanata 3, talatang 9. Ito ang sinasabi: ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay, sa aming pagtulog. Kami po iyong binigyan ng magandang kapahingahan upang ang aming mga katawan na napagod dahil sa maghapong pagtatrabaho. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan na iyong ibinigay sa iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming kinagalawan. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin upang manumbalik ang kanilang mga lakas dahil sa karamdamang kanilang taglay. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga kasundaluhan na siyang nagbabantay sa aming bayan upang hindi ito mapasok ng mga masasamang elemento, Panginoon, na gustong guluhin ang bansang ito, Diyos. Ingatan mo po ang aming mga kasandaluhan. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Bagos proteksyonan mo sila, O Diyos, sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Gayon din po, Diyos, ang aming mga kapulisan. Patuloy mo silang ingatan at layo mo sila sa anumang kapahamakan. Naway ang kanilang trabaho ay para sa bayan, para sa mga mamamayan. Tulungan mo sila, O Diyos, na makapaglingkod ng maayos sa iyong bayan, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga anak mong patuloy na nagsusumika, Panginoon, upang mabuhay ng marangal dito sa lupa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga traffic enforcer na nagmaman sa isang trapiko, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Ingatan mo sila. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ay sobrang init na ang aming panahon. Ilayo mo sila sa mga heat stroke, Panginoon. Gayon din po ang mga nagtatrabaho, naglilinis ng kalsada, nagwawalis. Sila po'y ingatan mo at ilayo mo sa anumang mga kapahamakan, sa karamdaman
katulad ng heat stroke, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na hindi sila mapahamak sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigang, mga senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan naman. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Pandungan mo sila, O Diyos, ng iyong banal na espiritu upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak sa sobrang init. Hindi sila magkakaroon ng heat stroke na sinasabi, Panginoon, na karamdaman. Lord, salamat sa buhay. Salamat na ikaw ang Diyos na pinakadakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay patuloy na lumalapit sa inyo upang ihiling sa inyo ang aming mga kahilingan. Ang aming kapatid, Panginoon, na ngayon ay nakaharap sa isang matinding pagsubok. Bigyan mo siya ng matinding solusyon, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay makabangon doon sa mga pagsubok na ito, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang mga kapaibigan namin na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Patuloy mo silang bigyan ng pagkakataon na makapagsisi ng kanilang mga kasalanan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng magandang buhay sa loob ng bilangguan. Lalong-lalo na, O Diyos, sa bilangguan ng aming espiritual na walang katapusan. Kaya, Lord, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang gabayan sa lahat ng oras ng kanilang buhay sa loob ng mga bilangguan. Patuloy ko rin itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan. Nagtatrabaho sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Amman, sa Jordan, sa Israel, sa United States, sa Canada. Lord, ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanila upang ligtas sila sa anumang kapahamakan doon, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga tukso, dahil sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, na ma-overcome nila ang kanilang pagkalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan tulad ng iyong pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan naming magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa kanila. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa init ng araw, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang mga aksidente, O Diyos. Tulungan mo sila upang makabangon sila, O Diyos, sa kanilang buhay, sa kanilang para maitos-tos nila sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kaibigan naming nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan at nagsiselebrate din kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila, O Diyos, at ingatan. Ilayo mo po sila sa anumang magkapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin na may pagpupuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan ko, ay huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag sayangin ang pagkakataon. Remember that the prophet Jonah, Remember the prophet Jonah, mga kaibigan? Pinadala siya ng Panginoon para magbigay ng warning. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw ayon sa Jonas 3:4. Naniwala ang mga taga Nineveh at nagsisi sila.
sa kanilang mga kasalanan. Because of this, God withheld His judgment on the city. Fast forward natin mga kaibigan. Fast forward to the century later. Balik sa tanaw dating gawi, no? Balik sa dating gawi ang mga taga Ninive. Baka nga naging mas malala pa ang bagong henerasyon. Nagpadala ulit ng messenger ang Panginoon, ang propetang Nahum. This time, wala na silang chance para magsisi. Destruction day na agad. No? Destruction day na agad. Destruction day. Pahayag ng Panginoon. Malilipol ang lahi ninyo. Wala nang magdadala ng inyong pangalan. Aalisin ko na sa templo ng inyong mga Diyos ang mga imahin na nililok ng kamay. Ipaghahanda ko kayo ng libingan sapagkat wala kayong karapatang mabuhay. Ayon sa Nahum, Kabanata 1, talatang 14. Sinayang ng mga taga Ninive ang pagkakataong ibinigay sa kanila ng Panginoon. Dahil dito, their city was destroyed. Their lives forfeited. After sending so many prophets, finally, ipinadala na ng Diyos ang anak niyang si Jesus mismo. No? Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus mismo para ipangaral ang pagsisisi. Ayon sa Mateo, Kabanata 4, talata 17, at Lucas, Kabanata 5, ang 32. No? At ialay ang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Marcos, Kabanata 10, talatang 45. Pag-ibig, pag-ibig ang nag-udyok sa Diyos para gawin ito. Ganito ang sabi sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sayangin pa ba natin yan, mga kaibigan? Sayangin. Sampalatayan na natin ang Diyos. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ano man ang kasalanan nagawa mo, kaibigan, pagsisihan mo yan. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos, personal na tagapagligtas, at ikaw ay, kaibigan, maliligtas ka sa kapahamakan. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Panginoon yan sa atin bilang kanyang mga anak. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos na may sinumang mapahamak. Ayaw ng Panginoon dahil inibig niya tayo . No, ayaw niya ng sinuman sa atin ang mapahamak. Pinatutuhanan ito ni Apostol Pedro nang sabihin niyang binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak sa atin. Ayaw niya ng ganon. Gusto niya tayong lahat ay maliligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Ilang bisis na ba tayong nagpabalik-balik sa ating tinatawag na pet sins? Yung inalagaan natin kasalanan ba? Kumbaga, whether it's lying, pagsisinungaling, pornography, or some little sin na feeling natin walang nakakaalam. Ano yun? Ano yung walang nakakaalam? Marami tayong mga kasalanan na hindi alam ng iba. Pero nakikita ito ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So, hindi siya natutuwa kung paulit-ulit nating ginagawa ito. Mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Tandaan natin yan. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya binigyan niya tayo ng chance, pagkakataon, na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Huwag nating sayangin, kaibigan, ang pagkakataong iyon. Huwag nating sayangin. Tanggapin natin si Kristo. Magsisi na tayo bago pa may masamang mangyayari sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, inaamin ko po at pinagsisihan ang mga kasalanang paulit-ulit kong ginagawa. Salamat po, Jesus, na inalay ninyo ang buhay ninyo para tubusin ako sa kasalanan. Naniniwala ako at nagpapasalamat ako na pinagbayaran at pinatawad na ninyo ang aking mga kasalanan. Ayoko nang baliwalain ang inyong pagpapasensya sa akin. So by your grace, help me to live according to your will. At sa umbangang ito, Panginoon, dalangin ko ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at lalong-lalo na ito'y kanilang isinasabuhay sa araw-araw na pagpalain mo po sila. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga buhay, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Tulungan mo sila sa lahat ng kanilang trabaho, ilayo mo sila sa kapahamakan, patuloy mo po silang pagpalain, spiritually, financially, emotionally, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Shout out kay Yonski, kay Chocho, kay lahat ng mga kalalakihan ngayong umaga ng United Church of Christ, LCSMC. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Yan. Sa susunod ulit,